First Timothy chapter 3, again, verses 8 hanggang 16. Basahin ko po before we bow our head and pray. Likewise, diacons must be reverent, not double-tongued, not given too much wine, not greedy for money, holding the mystery of the faith with a pure conscience. But let this also first be tested, then let them serve as diacons, being found blameless. Likewise, their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. Let diacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. For those who have served well as diacons obtain for themselves a good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. These things are right to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Manalangin po tayo, Panginoon, sa umagang ito. We are blessed to be with your presence. And we thank you, God, na ikaw po ay kasama namin sa kalagitnaan namin, kasama namin ngayon upang kami ay turuan at patuloy ka namin sinasamba sa pamagitan po ng pagbibigay ng aming pakikinig sa iyo, ng aming puso upang tanggapin ang iyong mga salita na iyong ibibigay sa amin. Turuan mo kami, bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba na handang baguhin ng iyong banal na espiritu at tanggapin ang kalooban mo sa aming buhay. Huwag mo pahintulutan na kami po ay maging tagapakinig lamang, kundi tulungan mo po ang bawat isa na maging tagapagsagawa ng iyong salita upang ikaw po ay malugod sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, ang pinag-uusapan ko dito sa ating binasa, it's about sa diacons at ang misteryo ng godliness o yung ang church. So we are in First Timothy, and so last week, after having we covered in last week, but after the Apostle Paul covered yung mga katangian, ang qualification ng na dapat ng isang pastor, elder, overseer. At ngayon siya ay dumako sa pag-discuss about sa role at qualities ng isang diacon. At sa New Testament, ang simpleng ibig sabihin ng diacon ay ang isang taong naglilingkod. A diacon is one who serves. And ito po ay, ito yung klase na ang kanya, iba sa piniperform ng pastor, elder, at overseer. Ang diacon ay hindi involved sa decision making. Ang gumaganap nito ay ang pastor, ang overseer, ang elder. But when it comes to diacon, sila po ay more on serving. Sila po ang gumaganap na maayos ang lahat ng dapat ayusin. They are more in serving. So, and they're not required to have any sort of teaching capacity. Yun lang po ginagawa nila is just to serve. Serving. Kung naalala nyo sa ating pag-aaral in Acts chapter 6, verses 1 to 3, kung nais nyo pong dumako muna ng sandali, Gawa, Kapitulo 6, upang maintindihan po natin ang salitang diacons. Sinabi ko na po na ito ay ang taong naglilingkod. Pero nais ko pong tingnan natin yung reference natin ng salitang diacons. Sa Acts chapter 6, verses 1 to 3, basahin ko po habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo, ang mga Helenista, sinabi nila ang mga byuda sa pangkat nila ay napabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking ginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. So, ang nangyari po dito ay mayroong pong mga Hellenist. Ito po yung mga Hudyo na may mga Greece na background. Sila po ay nakalakihan nila ang kultura ng Greece o mga Grecian. So, sila po ay nag-complain against sa mga Hebreo na ito po yung mga Hudyo na lumaki sa kultura ng mga talagang nakagawian nilang kultura ng Hebreo. So, dahil po daw ang mga widows, mga byuda ay napabayaan sa pagbibigay yung daily distribution ng pagkain.
And so, decision sila, ang mga disciples, na pumili ng mga lalaki na gaganap sa tungkuling ito para mag-attend o mag-pay attention sa problemang ito. Mga lalaki na puspos ng banal na espiritu, may magandang reputasyon at may karunungan. So, in verses 4 to 6, sinabi po dito, samantala, iuukol namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hintel na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Nangiharap sila sa mga apostol, sila yung pinanalangin at pinatungan ng kamay. So, because ang mga Hellenes o mga Grecian na mga Hudyo ay nagreklamo nga ang mga widow nila ay nalampasan, hindi nabibigyan. So, ang mga apostles, matalinong nagdesisyon, sabi na, well, then let's get together, let's choose men na siyang mag-aayos ng problemang ito, sila ang mag-pay attention, they will take care of this, and na dapat hindi na itong mangyari itong problema. And so, they gave them some qualification for them na dapat na piliin para sa tungkulin na ito. And it's interesting na mga pangalan na ito ay mga Grecian na mga pangalan. So, basically, linagay nila yung mga lalaki na mayroong Grecian background. They had Grecian names. So, but yung pinaka-importante dito na pag-select sa kanila is they were full of the Holy Spirit, puspos ng banal na Espiritu, and hindi sila, kumbaga, may papanigan, wala silang papanigan sa mga tao. So, ito yung pinakamagandang solusyon, brilliant na solusyon na ginawa ng mga apostle para to take care of this problem. And then you notice na sinabi dito, kung makikita ninyo, na sinabi dito ang mga pastor, itong mga apostle, itong mga leader, itong mga apostle, ang kanilang focus is to teach and pray. Teach the Word of God at manalangin. Hindi ibig sabihin na sila ay hindi pwedeng maglingkod, pero their priority as mga apostles, mga elders, ay ang pagtuturo at pananalangin. So, that is their priority, ang prayer and the ministry of the Word. So, whereas yung mga deacons, on the other hand, ang kanilang primary role ay i-meet ang mga needs ng mga flock by taking care of things sa pamamagitan ng paglilingkod, and that's where we see the difference even in the Greek word na translate yung diakon sa Greek. Ang diakon ay diakonos. Sa aton ganun din yung salita, di ba, mga diakonos. So, at ang ibig sabihin nito, simpleng ibig sabihin ay mga tagapaglingkod, servant. And yung mga apostle is not na sila ay above sa mga pinili itong mga diakonos, pero again, ang kanilang importante o priority ay ang na dapat gawin, gampanan ay yung prayer at ang pagtuturo ng salita ng Diyos. It's like kay Moses sa Old Testament, hindi naman pwede na sa kanya lahat sa leader, yung mga gampanin. So mayroong mga tao na kailangan mapagkakatiwalaan na sila ang gaganap sa mga ibang bagay. And here sa Acts ay yung priority ng mga apostles is prayer and to teach the Word of God. But it doesn't mean na hindi na sila magsiserve. Pero ang pinaka-focus nila, yung primary role nila, priority is the ministry of the Word, teaching the Word of God at ang prayer. And ito yung role naman ng mga diakonos to take care ang mga pangailangan ng widows o mag-serve sa simbahan. They serve sa church para i-take care ang mga pangailangan ng mga widows. So, ngunit hindi naman na doon lang sila sa simbahan. We know na si Esteban o si Stephen ay evangelist. So, siya din ay nangaral ng ebanghelyo. So, but they started off as servants. Nagsimula sila na mag-serve sa simbahan. Importante ito pag-aaralan natin, pag-usapan natin ang patungkol sa servant. So, ang tanong, do we have diacons sa Youth for Christ, sa Calvary Chapel? Yung title nga diacon, we don't have a board of diacon, but we have some diacons. Okay? Yung title na diacons, wala tayo yan. Wala tayong title na binibigay na title niya. Ang meron tayo is yung like pastor and board of elders. Okay? So, but we have deacons. Yung meaning ng deacons, mga servant. Pero yung title, wala tayo noon. Naintindihan po natin?
Meron tayong mga diacons, yung meaning. Pero yung title, wala tayo. So, hindi tayo nagbibigay ng title na to. So, and we believe na ang Kristiyanong lumalago sa relasyon sa Panginoon ay natututo ng maglingkod. He or she knows already how to serve. Kapag ang Kristiyano ay nagmamature, ang Kristiyanong hindi pa nagmamature ay hindi nagsiserve. So, if you were to summarize what I think the business of the church ought to be about, it would be this. Ito yung trabaho ng church. To win the lost. Mangaral ng mabuting balita. To bring soul sa Panginoon. Magdala ng mga tao sa Panginoon, magbahagi ng salita ng gospel. We are called to be involved in the work of reaching out to sa mga unbelievers and leading them, dalhin sila sa Panginoon. Pangalawa, ito po yung ano natin, yung kumbaga, before linagay ko ito sa board, may board tayo, ito yung pinaka-goal natin. Meron tayong vision at meron tayong mission. So, yung mission natin is to win the lost, number one. Pangalawa is to equip the saints. When a person, kapag siya na born again na, they become saint. Hindi po saint na kailangan mong pahirapan, latiguin sarili mo. Hindi po yung ibig sabihin ng saint sa Bible. Ang ibig sabihin po ng saint ay believer. Believer kay Christ, kay Jesus Christ, na born again siya. So, ang design ng Panginoon sa mga Kristiyano ay hindi lang maging baby sa spiritual. Hindi po normal na manatiling baby palagi sa spiritual. Ang desire ng Diyos sa buhay natin bilang Kristiyano ay mag-grow tayo, mag-mature. And this is why we place such an emphasis sa pagtuturo ng salita ng Diyos at sa pagdi-disciple. Na kung saan we are glad to bring anyone, kung sinong gustong sumama para matuto kung paano mag-evangelize, kung sinong gustong matuto kung paano mag-share ng salita ng Diyos. And you cannot learn, hindi mo matututunan kung hindi ka nag-i-involve sa mga gawain sa simbahan. Hindi ka talaga mag-grow kung hindi ka involved sa mga gawain sa simbahan. Because the only way na para mag-grow ka at matutunan mo kung paano mag-serve sa Panginoon is to be involved sa mga gawain sa simbahan, sa paglilingkod. And that's why you still, maybe some of you, audunon, nahiya pa rin mag-pray because you are not involved in prayer meeting. And that's why some of you cannot pray with boldness. You don't ba may boldness na mag-pray sa public because you don't attend prayer meeting or even try to pray in front sa public o sa tao. So that's why you are not growing. Hindi ka lumalago because you are not involved sa mga gawain sa simbahan. Prayer, until now you don't know how to pray sa harapan ng tao, you're still shy, afraid, you're still a baby Christian. And the third thing ng mission ng church is to send servants. Ito po yung ito na po, I was raised up sa Youth for Christ and now I was given privilege na now to send in the mission field. To serve sa mission field, as I said na about sa mission this coming May. Kanina sinabi ko lamang po. And so, the church kailangan na maka-raise up ang church ng mga servants. Hindi yung just more on sitting and receiving, but servants. Maka-raise up ang church ng mga servants. We want to help people find their ministry and serve. And it might be doing something dito sa simbahan. It might be doing something sa iyo. Siguro, how can you serve your neighbor para sila ay madala sa Panginoon? So, or it might be going sa mission field. Now, as we go through these verses, dito back in 1 Timothy chapter 3, nagbigay si Pablo ng mga qualities na mga dapat na ilagay sa pagka-deacons. And we're going to see that many of these qualities ay, naalala nyo, ito'y binanggit na sa kung paano din magpipili ng isang pastor, ng isang elder, at ng isang overseer. But it is also, mayroon itong application in general sa atin because tayo po ay, we are called to be salt and light of the earth. Salt and light sa mundong ito. So, may general application. Actually, ang leader, ito dapat ang example, but yung mga flocks, yung mga believers, ito yung example na tutularan din ng mga flocks. At ito din ay dapat na makita sa bawat isa ng mga Kristiyano. But in context dito, when it comes sa title ng deacons, so sa position ng deacons, kung pipili ng deacons, kailangan kagalang-galang. Verse 8, reverend. Sa Tagalog, ano po ba? The same din sa 1 Timothy chapter 3, verse 8.
Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat din maging kagalang-galang. Ibig sabihin, seryoso siya sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yung parang joke lang sa kanya yung mga ginagawa niya sa Panginoon. Siya ay respectable, serious when it comes sa paglilingkod sa Panginoon. This is a person worthy of respect because of the example na kung saan seryoso siya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo makikita sa kanya yung parang joke lang naman pala yung paglilingkod niya, parang yung joke lang na nandiyan siya sa leadership. No. So, kagalang-galang siya dahil siya ay serious sa kanyang paglilingkod. And number 2, sa isang qualities din na dapat sa diacons ay not double tongue. Sa Tagalog, tapat, mangusap. So, maliwanag na intindihan natin kung anong ibig sabihin. Ang ibig sabihin, simpleng ibig sabihin na yung nagsalita siya ng ganito, pero pagdating sa iba ang sinabi. Na, hindi siya honest sa kanyang sinasabi. Kailangan consistent sa kanyang sinasabi. Not double tongue sa English. So, and then number 3, sinabi dito, not given too much wine. Sinabi ko last time sa pag-aaral natin na noon, ang kanilang common na inumin ay ang wine, grape juice, fermented na grapes. At it's like sa tuba. Sa tuba, magpaura-ura ka nga, hindi ka na makapinsan sa tadong. Naura-urahan ka nga sa tuba. Kasi, pwede ka mahubog sa tuba. And the same, sa inumin nila kasi noon, may bacteria yung tubig. Yung common na inumin nila ay yung fermented na grapes or wine. So sabi ni Paul, not given too much wine. So that's the context kung bakit not too much wine. Pero ngayon, ang wine natin, isang shot pa lang, hindi na maliwanag ang pag-iisip ng isang tao na parang tatamaan ka lalo na tanduay. So, isipin nyo kung ako dito na isang leader na umiinom ng tanduay, do you think na yung pag-iisip ko ay maayos? Hindi. Siguro, maglalabas niya ang pamulaw dito sa pulpito. So, as I said before, hindi dapat na when you are in leadership, hindi dapat to makitaan. And the same sa mga Christian in general. This should be your lifestyle na ginugugol mo sa mga makahurubog nga inumin ang imong kinabuhi. So, sabi sa Bible, don't be drunk, di ba? But be filled by the Holy Spirit, puspos ng banal na Espiritu. Dapat hindi alak ang nakaka-impluwensya sa iyo, kundi ang banal na Espiritu sa madaling salita. And then, ang sabi pa dito ay, the verse 8, not greedy sa money. Hindi sakim sa salapi. So, pag nag-serve ka, hindi dapat ito ang ina-after sa ministry. As I said, I was thinking, if this is, kung ito yung ating motivation sa ministry, it's better na magtrabaho na lang to earn money than your motivation sa ministry is about money. So, but when you are in the ministry, God will take care sa lahat ng mga needs mo, mga pangangailangan. And so all of us serving in the church, kung tayo nagsiserve, gusto natin mag-serve, be careful that ang pera hindi dapat ang magtulak sa atin kung bakit tayo naglilingkod. And there are lots of churches right now that their motivations to the people na maglingkod sa Panginoon because if you are in the ministry, you will get lots of money. Magiging mayaman ka. So, but ang paglilingkod sa Panginoon ay voluntary. It's a calling na galing sa Panginoon at hindi dapat yung nagda-drive sa iyo ang money kung bakit nasa ministry ka. And verse 9, tingnan nyo po. Sa verse 9, sabi po dito, holding the mystery of the faith with pure conscience. Ano po ba ang ibig sabihin? Basahin ko po sa Tagalog, kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budi. Yung salita po dito, sa English, sinabi mystery. Mystery ito sa Old Testament, pero hindi na ito mystery sa New Testament. It was hidden before, pero ito po ay ipinahayag itong mga katotohanan sa pamagitan po ni Jesucristo. In Matthew chapter 13 verse 11, sinabi niya, because it has given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given.
And yung mystery, it's about sa pagkatawang tao ni Jesus Christ, na siya ay God na nagkatawang tao. And it's about sa indwelling ng banal na Espiritu, na tayo pinanahanan ng banal na Espiritu. And it's about na ang Gentiles ay naibilang sa kaligtasan, at ang Jews, they are one in Christ. And it's about sa mystery ng rapture. Ito po yung ibig sabihin ng mystery yung sinasabi dito. And so, all of these truths, this was hidden, were hidden from the prophets sa Old Testament, but ipinahayag po ito sa atin ngayon, sa atin na mga mananampalataya. So these are no longer mysteries or mysterious sa mga anak ng Diyos. Part sa mystery na pinahayag sa atin, it's about the sacrifice ni Jesucristo para bayaran ng ating kasalanan at ang pagkabuhay ni Jesucristo. So ano po bang ibig sabihin ng sinasabi dito sa binasa natin sa verse 9? Ang ibig sabihin po dito na ang deacons ay kailangan alam nila ang doktrina. They are doctrinally sound. Alam nila ang salita ng Diyos. When they were asked, paano po ba maliligtas ang tao? Dapat alam niya yun. Kung paano maliligtas ang tao. Ano po ba ang Trinity? Dapat alam niya yun kung ano ang Trinity. So they should be doctrinally sound. They should be students of the Bible at mayroong understanding sa Scripture. Sabi ni Warren Wiersbe, ang deacon na hindi alam ang salita ng Diyos ay hindi niya mamamanage ang simbahan, ang problema sa simbahan ng Diyos. Habat kung tanungin siya about sa sinabi ko kanina, paano ko ba masisave ang tao? So how can he answer kung he doesn't know the word of God? Hindi siya doctrinally sound. And ang sabi naman dito, a good conscience sa Tagalog, kung mapapansin ninyo, sinabi dito, at may malinis na budhi. Ang ibig sabihin po dito na paano siya magkakaroon ng malinis na budhi is dapat na isinasampamuhay niya ang salita ng Diyos. Kasi palaging usigin siya ng konsensya kung hindi niya isinasampamuhay ang salita ng Diyos. Simply, na importante na alam niya ang salita ng Diyos at sinasapamuhay niya ang salita ng Diyos. Yung pong ibig sabihin nito. Ito po ang ikalima na qualities. At ika-anim na qualities, tingnan niyo po sa verse 10, ang sabi diyan, kailangan subukin muna sila at kung mapatunayan sila karapat-dapat, saka silang gawing mga tagapaglingkod. Sa English po na version, sabi blameless. At sinabi ko last time, kasi binanggit din ito when choosing pastor, elder, and overseer, sinabi dito din na blameless, dapat hindi ibig sabihin perfect na pastor o perfect na overseer, elder o perfect na deacon. Ang ibig sabihin dapat ang mga binanggit dito ng mga qualities ay na-meet niya ito. Hindi siya lasinggero, hindi siya yung motivation niya sa ministry hindi dapat pera. So ito yung mga qualities dito na binanggit. Dapat na ma-meet niya, blameless, na hindi may ano sa kanya na itong mga sinabi na hindi ito na meet mo sa iyong pagiging leader. And that's really the point of what Paul is saying here. He's saying ng deacon na dapat nag-demonstrate na siya ay fit talaga sa paglilingkod, na dapat mapatunayan yung conduct niya over time. And that is important thing because kasi may maaring mga magmukhang Kristiyano ng ilang buwan, pero pagkalipas ng ilang buwan, susubukin ang kanilang patience at lalabas ng tunay na kulay nila. Kung makikita kung fit talaga sila sa leadership position. So kailangan masubok muna ang kanilang character. So verse 11, ito po yung ikapitong qualities. Verse 11, sabi po dito, sa English, wives must be reverent. The wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. Sa Tagalog, ganyan din naman ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi at tapat sa lahat ng mga bagay. Yung wives dito ay hindi natin malaman ng eksakto kung ano ba tinutukoy dito. Ito ba tumutukoy sa mga diaconess, babae na diaconess, o tumutukoy ito sa deacon, sa asawa ng mga deacon, simply sa asawa ng mga diakono. So, kasi sa English, sa Greek sentence structure, it can go either way. Asawa ng mga diakono, mga lalaki, or tumutukoy din na mayroong diakonessa. So, but in fact, sa Romans 16:1, mayroong diakonessa. Ang pangalan niya ay Phoebe.
mentioned sa Romans chapter 16 verse 1. Either way, ito po ay I see na it apply to both asawa man ng mga diakono or kung ito man ay tumutukoy sa mga diakonesa. So, sinabi dito must be reverent, kagalang-galang. They must be respectable individual. Ibig sabihin na sila po ay seryoso when it comes sa serving, paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila parang biro-biro lang ang kanilang paglilingkod. Na slanderers, ibig sabihin hindi sila parang nag-aakusa ng faults, mahilig mag-akusa ng mga kasinungalingan. Temperate kasi, susubukin kasi ang iyong pasensya sa ministry, so hindi dapat yung isang tao na biglang magkukwelyo ng taong nagkamali. Faithful in all things. So, faithful, alam natin simpleng ibig sabihin nito na sila ay matatapuran, mapagkakatiwalaan. Sabi pa nga sa Bible na if you are faithful in small things, in little things, mapagkakatiwalaan, God will entrust you with large ones sa malalaking bagay. If you are dishonest in little things, you won't be honest sa mga greater responsibilities. So, ang Panginoon ay naghahanap po ng mga tao na mapagkakatiwalaan niya. Kasi marami mga tao na, gawin. Lots of people will make promises. Okay, gagawin ko, punta ako. Sama ka ha? So Bible study, opo, sama ko pag nandoon na, wala pala. So, or sama ka sa evangelism. Pag, yes, sasama ako. Pero they will not keep their promise. So importante na may mga tao na mapagkakatiwalaan na talagang faithful na gagawin nila kung ano ang kanilang responsibilidad para sa Panginoon. So, verse 12, sabi po dito, husband of one wife. Yun pong ibig sabihin, simple ibig sabihin, isang asawa. Pero hindi ibig sabihin na, like, kapag may isang, pag namatay, di ba, yung asawa niya, hindi na siya pwedeng mag-asawa. Hindi po ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin po, just one wife. Hindi ka pwedeng mag-dalawa, tatlo, apat. Hindi ka pwedeng magpareha sa Muslim. Just one. Faithful sa isang wife. And then, pang-siyam, kailangan na ma-manage niya ang kanyang home. So, verse 12, sabi po dito, at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. So, kailangan na ma-manage niya ang kanyang home when it comes sa importante na when it comes sa needs ng home, like sinabi sa Timothy na kung hindi ma-meet ng isang leader or ng isang husband ang needs kanyang na ang pangangailangan kanyang pamilya, mas masahol pa siya sa unbeliever. So, he should be good sa pag-manage din sa bahay. He is respected. So, kung mess up and hindi niya kayang i-manage ang kanyang family, magiging mahirap din na ma-manage niya ang when it comes sa simbahan. Then, sa verse 13, sinabi po ni Paul, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nakakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Now, nais ko pong makita ninyo, sabi ni Paul, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit ng paggalang, respect, appreciation. They have good standing for themselves. It refers sa respect and appreciation ng ibang tao sa mga taong ito na naglilingkod sa Panginoon. They were going to be respected and appreciated in the body of Christ. Sabi po ni Paul. Pero pangalawa po dito, ang sinabi niya rin dito, na salita sa verse 13, at nagkakaroon ng malaking tiwala or confidence dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay literally na sinasabi ni Pablo na ang deacon na naglilingkod ay magkakaroon ng malaking assurance ng kaligtasan. Malaking assurance ng kaligtasan. Teka, akala ko ba ang kaligtasan ay it's not about works or what we do. And maring iniisip natin, what does one have to do sa iba about sa assurance of their salvation when they are serving in the church. So, paano ito may apply? Anong application ito about the assurance of salvation kapag ikaw naglilingkod? Because ang ministry po ng diakon ay kaiba po sa pag-iisip ng sanlibutan, ng laman. Because you see, ang laman hindi gustong maglingkod. Ang laman gustong paglingkuran. Gusto natin tayo nakaupo at tayo'y pinaglilingkuran. Yun pong gusto palagi ng laman. You know,
sa sanlibutan, ang inaangat ng mga tao sa sanlibutan ay ang mga pinaglilingkuran. Tama po ba? Ang mga pinaglilingkuran at hindi po ang mga naglilingkod. Di ba sinabi ni Jesus sa Luke chapter 22 verse 27 na kung sa sinabi niya na sa mundo, ang iniisip nila na ang dakila ay ang mga pinaglilingkuran na nakaupo sa sa upuan na sa lamesa at pinaglilingkuran. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi sila ang dakila. Okay? So, sa mundo, ang pag-iisip nila, ang mga tao na pinaglilingkuran, sila ang dakila. Pero alam natin na ang dakila sa kaharian ng Diyos ay ang mga naglilingkod. So, interesting na ang Diyos ay nagtawag ng mga tao na maglingkod sa simbahan, sa ministry. So, ito yung focus ng Jecon. At ito ang focus natin, ito ang calling natin as a Christians, na dapat tayong maglingkod. At kapag ginawa po natin ito, kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon na maglingkod, makikita natin kung ikaw ba talaga ay inuudyo ka ng laman lamang o ang banal na espiritu talaga ang nag-uudyok sa iyo. Ano pong ibig sabihin? Because, kung ikaw ay nasa ministry na ang laman ang nag-udyok sa iyo, hindi ka tatagal. Hindi ka magtatagal sa paglilingkod sa Diyos. Kasi, alam mo na ang paglilingkod na hindi minsan fun, hindi masaya. Because sometimes, ang deacon kailangan maglinis ng toilet, ng CR. Kailangan na linisin ang simbahan, ang floor ng simbahan. Kailangan magwalis. Something like that. Na kailangan maayos. Kailangan linisin ng mga marurumi na bagay sa simbahan. At walang gustong gumawa nito. Karamihan marami ang ayaw magpakita sa simbahan. Pag ganito, okay, mag-general cleaning na tayo. Ilan po ba ang dadating? Because yun po ang laman. Ayaw natin maglingkod. Gusto na tayong pinaglilingkuran. And you can see the assurance of salvation. Kasi when you are prompted of the Holy Spirit, when you are a saved person, yung resulta ng buhay mo, you want to serve God. Gusto mo maglingkod. Those na mga tao nasa laman pa rin, at hindi po prompted ng Espiritu, sooner they will get tired. Sasabi na, hindi ako nakakatanggap ng appreciation. Ano ba to? Wala man lang yung appreciation mula sa simbahan. Ngayon, But then, when it is the work of the Holy Spirit, kapag ikaw ina-empower ng Holy Spirit, the Holy Spirit will energize you, and serving is delight. Masaya kang naglilingkod because you're not doing this sa tao, naglilingkod ka to please God. It doesn't matter po kung ano po man i-appreciate ka man o hindi. Ang mga prompted ng Holy Spirit, they are delighted to serve God. Understand po? They are delighted. Pero kapag hindi ka prompted ng Holy Spirit, flesh lang, and because you want the position, because you want na ma-recognize ka as a leader, and because you just want to please people, sooner you will get tired at hindi ka na magpapatuloy, because that is only sa laman, sa flesh. You are not prompted by the Holy Spirit. Serving is not a delight. Hindi ka delighted sa paglilingkod sa Diyos. You see, kung bakit ito ay assurance ng salvation, because ang isang tao na saved, ang resulta ng buhay ay mag-serve siya. You remember sa Ephesians, you are saved to serve. Maglingkod sa Panginoon. And, kapag naglilingkod ka, habang nakikita mo paano kumilos ang Diyos, habang naglilingkod ka, nag-enjoy ka kasi nakikita mo when you obey God. Okay, God, I'm weak. Ako ay tao na hindi matalino, pero gamitin mo ako kahit ako'y weak, kahit hindi ako matalino, kagaya ng iba dyan, matatalino. Pero Lord, pwede mong gamitin ng isang mahinang tao at hindi man ako matalino. Ikaw magbibigay ng karunungan. Pero and you see, kung paano kumilos ang Diyos, nag-i-enjoy ka habang nagpapagamit sa Diyos, na kung saan, na habang nag-share ka, na-amaze ka, na ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng salita na dapat mong ibahagi sa mga tao at ini-energize ka ng banal na Espiritu. And you see, na yung pagkilos ng banal na Espiritu na ginagamit ka instrumento sa mga tao, na kung saan ang tao ay makakilala sa Panginoon. Nag-i-enjoy ka sa nakikita mo, sa pagkilos ng Panginoon through you, the instrumento ng
Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. That's the coolest thing. Napakagandang bagay kapag naglilingkod ka sa Panginoon. If you're one of those people na kung saan may mga tao sa simbahan na nag-struggle sa assurance salvation, I suggest na maglingkod ka. Serve other people. Dahil po kapag ginawa mo, makikita mo kung paano kumilos ang Panginoon. You will discover yung strength and ability na sa iyong sarili na ibinigay ng Panginoon, na kung saan ito ay nagbumula sa Panginoon. It's like na parang nakakita na kayo sa nagsusurfing, nakasakay ka sa surfboard na pinapagalaw ka ng alon, nag-i-enjoy ka. It's the same sa pagkilos ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu kumikilos sa buhay mo. Ginagamit ka instrumentos, nag-i-enjoy ka kung paano ka pagalawin o paano kumilos ang banal na espiritu sa buhay mo. So, if you have these struggles with assurance, start serving. Start giving your life away. And sabihin mo sa Panginoon, desire, Lord, I want to be your vessel. Gamitin mo ako bilang instrumento. I want your Spirit to move sa buhay ko and to touch other people. And makikita mo kung anong gagawin ng Panginoon, paano ka gagamitin ng buhay mo. But kung hindi mo i-allow na si God mag-move sa buhay mo, and you don't have to decide to serve, then maaaring nag-struggle ka kung ikaw ba ay saved o hindi, because if a saved person, kung ligtas ka, mayroong resulta na mabubuting bagay. Hindi para gumawa ka ng mabuti para maligtas ka, pero may patunay, may resulta ang taong nakatanggap na ng kaligtasan. At yun ay gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Gusto niyang mag-serve kay God. Na i-offer niyang kanyang buhay para gamitin ng Panginoon. So, now naintindihan po natin na kung ano ang sinasabi dito ni Pablo. Now, dadako tayo sa pag-describe sa church, description of the church in verse 14 to 16. Sabi po dito sa verse 14 to 15, basahin ko po. Sabi ni Paul, "These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is in the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Notice with me yung description ng simbahan. Sinabi po dito, the household of God. Sa Tagalog, ano po ang sinabi dito sa Tagalog? Sa verse 15, household of God, sambahayan ng Diyos na buhay. Then the church of the living, church of the living God, sambahayan ng Diyos na buhay. Household is sambahayan. Haligi, sambahayan na Diyos is the church of the living God. Haligi, saligan ng katotohanan. The pillar and ground of truth. Ito po yung description sa simbahan. Alam niyo po, pag sinabing church o household of God, hindi po ito building, hindi po ito yung floor, hindi po ito yung household of God or church. Pag sinabing church sa Bible, na ang ibig sabihin ng church, ito po yung mga tao, tayo po ang church. Kasi alam niyo po, pwede tayo magsimba tayo sa labas, dyan sa field. You know? And we are called church. Mga living, mga buhay, tayo po ang church. We come together. We see the manifest presence of God's Spirit among us. So, tayo po ang household of God na tayo nagtitipon-tipon. And remember, pag tayo nagtitipon-tipon, ang presensya po ng Diyos ay nasa atin. Alam niyo po, kapag mayroon po mga tao, sikat na mga tao na bumibisita siguro kung pumunta ngayon, sino pang sikat na tao na gusto nyong papuntahin dito, siguro ang mayor ng Calbayog pumunta dito. Siguro po, ang mga mata nyo attentive sa politiko or si President Marcos, siguro kung pumunta dito, attentive kayo at makikinig kayo ng mabuti. But let's remember na when we come together, ang nasa kalagitnaan po natin ay ang King of Kings, Lord of Lords. Siya po ay nandito. And hindi po dapat na i-treat siya na just another visitor na parang normal lang na persona. Siya po ay mas mahalaga kaysa sa sino mang tao dito sa mundo. Siya ang King of Kings, Lord of Lords. And ang presensya, pag tayong titipon-tipon po, ang presensya ng Diyos ay nasa atin. At isa pong karangalan na ang presensya niya ay nasa kalagitnaan natin.
It's an honor. Imagine with me, God is here, the presence, siya po nasa kalagitnaan, tapos parang you are bored in this place. Bored ka. Parang gusto na mo nang matulog. But if you are reminded na ang presensya ng Diyos ay nandito, hindi dapat ito ang mangyari sa atin. Kung ang isang politiko nga, siguro presidente, nandito, hindi ka siguro matutulog. How much more kung pinapaalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay nasa kalagitnaan natin. So it's like, sa iba, parang treat lang ang presensya ng Diyos just like another visitor, sa normal na persona. So we have to be reminded that the presence of God is among us. Now, the next thing na riniper dito is the Church of the Living God. Sa Tagalog, ang sabi sa sambayanan ng Diyos na buhay. Ang ibig sabihin po ng church ay in-apply sa anumang grupo ng tao na kapag nagtitipon po sila ay may purpose. Doesn't matter kung religious man o secular, pero when they gather, mayroong purpose po sila kung bakit sila nagtitipon-tipon. Hindi po yung nagtitipon, okay, nandito lang tayo, na walang purpose. Ang ibig sabihin nito na sa bayan ng Diyos na buhay, yung church, sa Greek ay group of people na nagtitipon-tipon na may purpose. Ano po bang purpose natin kung bakit tayo nagtitipon-tipon? Bilang sambayanan na, sabi ni sa Tagalog dito, sambayanan ng Diyos na buhay. Now, let me remind you kung anong purpose natin kapag tayo po ay nagtitipon-tipon. Kapag tayo po ay nagtitipon-tipon, again, may purpose tayo. At ang purpose po is to encourage one another. Encourage po. Sometimes po, when we come to church, it's like a school. Okay, you just want to go to church just for attendance. Parang paaralan lang po ba? Because you want to have attendance, because gusto mo lang simba. But you don't have purpose kung bakit ka nandito. Kaya, over the years of time, labas-pasok, and you don't know what's the purpose kung bakit ka pumupunta ng simbahan. What's the purpose kung bakit tayo nag-gather sa simbahan. Yung ibig sabihin po nito, a group of people that gather with purpose. My purpose, and again, let me remind you that our purpose as a church is to encourage one another. To build up one another. Tama po ba? To pray one another. That's why I told you before na kapag after our service, if anyone gustong magpa-pray, there are some people, may mga people tayo doon sa back, gusto ko nasa back, na they're ready to pray for you if you need prayer. Kasi ang purpose natin is to pray, to encourage sa bawat isa. Those you see them like they don't go at the back, they forgot na pumunta sa likod, and they just like they go somewhere and they just sit, but they are ready to pray for you if you need prayer. So we have a great purpose in coming together to do this thing na tinatawag natin na church. To pray, to encourage, to build up, and even sometimes if needed, kailangan rebuke, correction. So, hindi po tayo dito na huwag po natin isipin na just pumunta lang tayo ng simbahan to sit around, and yun lang yung purpose natin. Our purpose is, paglabas natin ng simbahan, tayo po ay equipped, tayo po ay na-nourish ng salita ng Diyos, at tayo po ay na-encourage, tayo po ay na-refresh upang paglabas natin, tayo po ay maging salt and light, instrumento ng Diyos sa mga tao na depressed, na nangangailangan ng encouragement, na nangangailangan kay Jesus, at gusto mo na ibuhos ang encouragement na natanggap mo mula sa Panginoon papunta sa mga tao na nangangailangan kay Jesus. That's our purpose. If you don't understand kung anong purpose mo, bakit ka pumapasok ng simbahan, then tatanda na lang po tayo, labas-pasok sa simbahan, hindi po wala tayo ginagawa, wala tayong purpose. Hindi natin naiintindihan kung ano ang purpose kung bakit tayo nagtitipon-tipon. So, mayroong purpose po kung bakit tayo nagtitipon-tipon. And then finally, sinabi po, dinescribe po dito ang simbahan na siya po ay haligi. In verse 15, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po ibig sabihin na ang simbahan ang pundasyon ng katotohanan. It means na tayo, pinangahawakan natin, itinataas natin ang katotohanan. At sino po ang katotohanan? Jesus is the way, the truth. John 14:6, the truth, si Jesus.
pinapayag natin, ino-hold up natin, tinataas natin ang truth. Si Jesus. Gusto natin na makita ng mga tao kung sino ang katotohanan. Because you see, tayo po, kumbaga, yung pillar, we hold the truth, we hold it up. Yung truth is like po yung mga haligi ng simbahan nito. Kapag walang pillar, yung mga poste ng simbahan nito, itong bubong na ito ay babagsak. Tama po? So, we hold it up, itinataas natin, pinapanghawakan natin ang truth. And the truth is, ang katotohanan po ay si Jesus. And we have responsibility to hold up the truth na hindi po mag-compromise. Tama? Hindi magkompromiso. Patuloy natin na itataas, panghahawakan po ang truth, si Jesus. Gusto natin na ipahayag sa mga tao na wala pang Jesus, na wala pa sa kanila ang truth. Because it's important kasi may mga nag-iisip na ang truth ay ang pagsapi ng organisasyon. Kapag ikaw ay nakasakasali sa reliyon, ngunit hindi po yun ang truth. Ang truth po ay si Jesus at siya ang kaligtasan. So, we have the responsibility na hindi po mag-compromise, patuloy po na panghawakan ng truth si Jesus at ipahayag sa mga tao. Verse 16, last verse, without controversy. Ibig sabihin po, ng without controversy, hindi na ito dapat pagdebatihan dahil ito ay facts, katotohanan. In fact, sa Tagalog sinabi, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon, sa Tagalog reliyon, but yun po sa Tagalog, kasi sa English po godliness. Yun po yung reliyon kasi more on good works. Okay? But ang ibig sabihin po na, kasi sinabi sa English, mystery of godliness. Dito sa Tagalog, hiwaga ng ating reliyon. Ang ibig sabihin po ng mystery of godliness, itinutukoy niya dito, is yung nagpo-produce ang buhay natin ng Christ-likeness, na makikita si Jesus sa buhay natin. Na may resulta ang buhay natin ng mga mabubuting gawa. So it's been talking about sa pillar of truth, di ba? Truth. At alam natin kapag we are holding up the truth, merong makikita po talaga sa atin na katotohanan makikita na halimbawa sa ating buhay. At binanggit po dito yung elements ng truth that we are to hold, such as sinabi po dito sa verse 16, siya ay nahayag sa anyong tao, manifested in the flesh, pinatunayang matuwid, justified in the spirit, pinatunayang matuwid ng espiritu, at nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa salibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Importante po itong mga elements nito ng truth, at ito yung fundamental na belief ng simbahan. Importante na alam natin ito. Una, sinabi po dito, manifested in the flesh, siya ay nahayag sa anyong tao. Tinatawag po itong incarnation. You know, we celebrate Christmas, and yes, hindi po talaga December 25 na ipanganak si Jesus Christ. But it doesn't matter. Pwede nyo i-celebrate kung gusto nyo January o anumang month, kasi hindi naman talaga 25. But it doesn't matter kung 25th man o hindi. Ang dahilan talaga na pinagdiriwang natin ng Christmas is yung incarnation, ang pagkatawang tao ni Jesus Christ. Na ang Diyos ay naging tao, tama? Naging tao. God became man. At sabi po dito, isa pang katotohanan na importante na alam natin ay, sabi po dito, pinatunayang matuwid ng Espiritu, justified in Spirit. Ano po bang ibig sabihin nito? Hindi po ibig sabihin na pinatunayang matuwid siya po ay dati sinful, makasalanan, kaya pinatunayang matuwid. Hindi po yan ang ibig sabihin. But in the sense na siya po ay dineclare ng banal na Espiritu kung sino siya. Siya po ang Messiah. Remember, nang siya binautismuhan sa Jordan River, di ba? Bumaba ang banal na Espiritu sa anyong kalapati. The declaration was made at baptism and at his resurrection. And this is talking about how the resurrection and the Holy Spirit himself proved na si Jesus ay indeed siya yung Messiah, the righteous, matuwid ang Messiah. So does it make sense kung bakit justified in the Spirit? Seen by angels, nakita ng mga anghel, and it could be reference sa resurrection ni Jesus Christ na buhay si Jesus Christ. Sino po nag-announce nang bumisitang babae sa libingan? Ang angels. Bakit kayo nandito? Wala dito ang hinahanap ninyo. Okay? In-announce nila ang pagkabuhay ni Jesus Christ. Or it might be talking about when nag-ascend si Jesus Christ, ang mga angel, pagkatapos na mag-ascend ni Jesus Christ, pumaitaas sa langit, nandoon ang mga angels at sinabihan ng mga disciples, bakit pa kayo nandito, no? So if you remember. So, and then sabi dito, preach among
among the Gentiles. Sa Tagalog, pinangaral sa mga bansa. So, hindi lang sa mga Hudyo na kung saan dumating ang gospel, kung maging sa iba't ibang panig din ng bansa, sa mga Gentiles, na kung saan may mga Gentiles, tayo mga Gentile ay naisama sa pamilya ng Diyos, tayo nakatanggap ng kaligtasan. So, reminder na tayo parte ng plano ng Diyos. And then, sabi pa dito, mapapansin nyo na hinihimay-himay ko upang maintindihan natin, pinaniwalaan sa sanlibutan. So, we are the church na sumampalataya kay Jesus Christ. So, and then last, itinaas sa kaluwalhatian. Ito na pa yung pagpaitaas ni Jesus Christ sa langit at nakaluklog siya sa kanang right hand of the Father. Actually, ito pinaniniwalaan na hymno, kinakanta po ito sa church. And posible na ito'y kinakanta. Either way, sinabi ni Pablo sa atin ang salita. Importanteng punto dito. At hindi ito nagbabago. And ito ay pinapangaral, ito po ay gospel. At hindi po tayo humingi ng sorry, dahil ito po yung totoo. And hindi tayo nagko-compromise. Dahil ito po ay kailangan na marinig ng tao upang sila ay maligtas. Na ito ay sa pamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo, mabuting balita na ang tao po ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po sa pamagitan ng pagiging mabuting tao. Hindi sa pamagitan ng pamumuhay ng matuwid na pamumuhay. It is accepting the righteous one, ang matuwid. Accepting Jesus Christ. Na siyang gumawa ng gawain, pagligtas sa atin ng sacrifice para tayo ay ma-save, mapatawad at maging matuwid sa pamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. Now, what's the point, Pastor? Ano yung application dito sa ating binasa? Well, ito po ay tumutukoy sa mga diacons, pero ito ay general idea. Ito po ay God's ideal for each person sa mga tao. Sinabi po dito ng diacons, prior to this, pastor, elder, overseer, ito dapat ang pastor, hindi siya dapat drunkard, hindi siya motivated by money. Dapat siya ay servant. So, because he has to be a good example. And Christians, God called us to set a good example. In general, na application, ang bawat isa sa atin ay to be salt and light. We must be a good example. And sinabi ko na ito last time, and I want to remind you again, ang isa sa pinaka-common na objection ng mga tao, kung bakit ayaw nilang maging sumapi sa Christianity, is because yung mga tao na yes, they embrace Christ, they go to church, but they say they are hypocrites. The church is filled with hypocrites. They shout hallelujah, they sing Christian song, pero pag tingnan mo paglabas ng simbahan, are they still Christian? The unbelievers should not say to us, hindi dapat masabi nila, well, hindi ka hipokrito. Dahil hindi ka. Sa base, nakikita ko sa buhay mo, you are a Christian. Iba ka. Ang sinasabi mo sa iyong bibig ay nagbaback up, nakikita sa iyong buhay. You say you are a Christian, at talaga naman sa buhay mo, Kristiyano ka. Nakikita sa buhay mo ang pag-ibig. Ang unbelievers ay hindi nakakapagsabi dapat sa iyo na hanggang salita ka lang, pero hindi naman pinapatunayan ng buhay mo. They should say na, wow, may nakikita ako sa iyong kakaiba sa buhay mo, nakikita ko na iba ka na. Hindi ka na pareha sa dati. May pagbabago na sa buhay mo. Our lives back up that message na sinasabi natin sa ating bibig na tayo Kristiyano. You should be a salt and light, be a good example. A Christian should set a good example. Nagsinabi dito na ang isang leader ay hindi dapat paraghubog. It is also applicable sa lahat ng mga Kristiyano. When they ask you, oy, tagayanay, diri na, kay dinak siton. They say different na sa buhay mo. Because you are changed by the grace of God. Binago ka ng Panginoon, you are Christian. Hindi ito patungkol sa bawal at hindi bawal, pero ang desire mo is to glorify God by purpose ng buhay mo.
Hindi ka na nabubuhay sa sarili mong kaligayahan. Ikaw ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang ito applicable sa leader, kundi sa lahat ng mga Kristiyano, na we need to set a good example. Hindi yung like I said last time na follow what I say, sundin mo ang sinasabi ko dahil ako yung magulang ha, sundin mo ako, magulang mo ako. So wag mo lang gawin kung ano ang halimbawa na nakikita mo sa buhay ko. Wag mo lang tularan. No, our lives should be consistent po sa buhay natin. Christian, if we want na gamitin po tayo ng Panginoon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, we should be a good example, salt and light of the earth. And that's why, siguro, you can notice na hindi epektibo ang aking sarili sa pamilya ko. Hindi ako epektibo, hindi nakikinig na yung ano ko, siguro, mga anak ko, hindi na nakikinig ang asawa ko. Because, maybe, they don't see different mismo sa example ng ating buhay. Pangalawa is yung meaning ng deacon is servant. We are called to serve, Christian. We are not saved just to sit in the church. We are saved to serve the King of Kings. Practical application. Because I don't know how can I serve God. Kailangan mong alamin kung ano yung strength mo, saan ka magaling, saan yung gift mo. Kung ikaw ay pasensyoso sa mga bata, and maybe pwede kang maglingkod sa children ministry kung pasensyoso ka, pasensyosa. Pero kung hindi, short lang yung ano mo, patience, madali ka agad makakubot. Maybe sa ibang ano mo, yung gift. Okay? Or maybe, ikaw ay, you want to, like sa paglilinis simbahan, again, hindi ito dapat tingnan natin as mababang posisyon. It should be a delight. Masaya dapat tayo naglilingkod sa Diyos. Because hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. At pangalawa, ang dakila sa kaharian ng Diyos ay hindi ang pinaglilingkuran, kundi ang mga servant, ang mga naglilingkod. Pangatlo is yung dito yung binasa natin about sa basic na yung mga fundamental truths of our faith or the gospel. Kailangan alalahanan natin, alam natin yung pananampalataya natin. Alam natin, remember and share the fundamental truths of our faith or the gospel. Ano po ba fundamental, basic na mga belief natin as a church? Ang pananampalataya natin, sinabi na po dito, tandaan nyo po simple, si Jesus ay nagkatawang tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao through Jesus. Ang tawag po doon ay incarnation. Siya po ay nag-suffer, namatay sa cross para bayaran ang ating kasalanan. Yun po ay ang tawag na substitution. Kanina incarnation, substitution, at siya yung naging kapalit. Siyang umako para bayaran ng ating mga kasalanan, or it could be atonement, ang tawag po doon. And on the third day, nabuhay siya mula sa mga patay, in-announce mga anghel, at nakita ng maraming mananampalataya. Ang tawag po doon ay resurrection, pagkabuhay. Ito po yung basic na pananampalataya. And then, pumaitaas siya. Pagkatapos na nag-spend time sa mga mananampalataya, pumataas siya, bumalik sa langit, at nakaupo sa right hand of the Father. Ang tawag po doon ay ascension, at nakaupo sa right hand of the Father, glorification. Nang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang basic na faith, basic na pananampalataya natin, fundamental truths of our faith, at yun po yung gospel din. Kung hindi mo alam yon, hindi mo alam ang gospel, at hindi mo alam kung paano ibabahagi ang ebanghelyo. Simple, si Jesus pumarito sa lupa, nagkatawang tao, namatay sa cross upang bayaran ng ating mga kasalanan, na buhay sa ikatlong araw, ibinalita ng mga anghel at nasaksihan ng mga maraming mananampalataya, umakyat sa langit at nakaupo sa kanang trono ng Ama, at ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, sumampalataya ka na ba sa Kanya? May buhay na walang hanggan ka na ba? Kung tatanungin ka ngayon, kung sakaling dumating sa iyo ang kamatayan, alam mo na ba kung saan ka mapupunta? Huwag mo sabihin purgatorio dahil walang purgatorio sa Bible. Kahit sino na tanungin mo, wala kang makikita na purgatorio sa Bible. Dalawa lang, langit
at impyerno. Ngunit ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At yun ay doon sa langit kasama ang presensya ng Diyos. Simple lang, aminin mo makasalanan ka, suko mo ang iyong buhay, surrender mo, at hayaan mo siyang maghari sa iyong buhay. At ikaw ay magiging anak ng Diyos kung siya ay tatanggapin mo. And so manalangin tayo. At kung hindi mo pa natanggap ang kaligtasan, maaari mong ipanalangin ito sa Kanya. Hindi mo pa alam kung mapupunta ka sa langit o hindi, maaari mong ipanalangin ito ng seryoso sa iyong puso. Ama, inaamin ko na ako'y makasalanan. Kailangan ko ng kapatawaran. Nais kong pumasok ka sa aking buhay, maghari ka, maging Panginoon ko at tagapagligtas. Patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo at sa iyong ginawa sa cross na binayaran mo ng aking mga kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Simula ngayon, tulungan mo ko at gabayan mo ko na sumunod, lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.